Hi! Magandang araw! Kumusta po kayo mga kababayan? Kasama nyo na po ngayon si Ka Eric para sa ating video analysis at video talakayan. Ngayong araw na ito po ay bibigyan natin ng pansin ang inihayag kamakailan lamang sa kapulungan ng House of Representatives nitong si Congressman Toby Chanco. Ang binanggit po niya na malinaw sa pattern ng kung papaano napapalusot ang mga pondo at naitatago sa loob ng Kongreso na minsan hindi napapansin dahil hindi binibigyan po ng focus and attention itong mga party list operations at mga pinapalusot na pondo sa pamamagitan ng party list. Maganda po at binanggit ito ni Congressman Toby Chanco sapagkat ang mga pasimuno at mga may malalaking pananagutan at kasalanan sa krimen ng pandarambong at pagkukulimbat at pandurubo, pangungurakot sa ating kabanang bayan ay marami po sa kanila nagtatago sa party list na grupo. Una, si Saldico na isa sa itinuturo na punong matadero, chief na tagapagkatay, pangunahing kriminal na itinuturo ng mga testigo na siya ang bumibira at nagsagawa ng pangunahing operation para sindikatuhin at durubuhin ang pondo ng bayan. Of course, ang kanyang chief orchestrator at ang kanyang master at tagapagtaguyod niya, tagapagprotekta ay si Romualdez at si Marcos. So ang pinagtataguan ni Saldico ng kanyang mga pondo, mantakin mo may isa siyang operation na nag-i-involve ng 13 billion pesos. Tago niya ang kanyang mukha doon sa kunwari ay nakapasok sa kanyang party list na Ako Bicol. Ayun. At mayroon din siyang kabuang mga diniskarte na mga 50 billion pesos sa loob lamang po ng isang taon na operation niya according kay Senator Sherwin Gatchalian. At ito po ay ginamit niya na pamamaraan maliban po na siya ay mayroong mga kontraktor na kumpanya na siya din po ang nagmamay-ari. Kunwari ay nag-divest po siya ng kanyang interest at hindi na niya ito ginagamit ang kanyang poder at pangalan, subalit alam po natin na yan ay diskarte at kalukuhan nitong kulukoy at sindikato na si Saldico. At isa dyan na kumpanya yung notorious na SunWest Corporation. At ito ay maraming pangungontrata. Pinapatulan ni Saldico pati ang mga laptop computers na nagsusupply siya ng overpriced by as much as 400%. Mantakin nyo yan. At yan po ay ibinuko at itinuro mismo ni Vice President Sara Duterte, na according kay Vice President Sara Duterte ay nagsagawa sila ng separate investigation at lumalabas na ang diskarte at pasimuno sa pagnanakaw ng mga pondo sa DepEd gamit ang pangungontrata sa laptop supply ng mga laptop computers si Saldico at ang ginamit niya SunWest Corporation. Ang isa pang ginamit niya, mga kababayan, ito pong High Tone Corporation. Nangungontrata din ito mula doon sa mga pundo at mga nakakalap na mga diskarte ni Saldico sa loob ng Kongreso gamit ang party list na Ako Bicol. Mayroon nga silang kontrata na ang presyo ng per kilometer should be only around siguro mga dapat nasa 15 million lang, no? Ang presyo ng per kilometer kay Saldico po umaabot ng 300 million per kilometer. Mantakin nyo yan. At yan po ay ibinulgar mismo ng mga taga-DPWH na ang pangungontrata ni Saldico ay talagang tiba-tiba ang pagnanakaw at pangungulimbat. At ginagamit niya ang kanyang mga construction group na siya din pong nagmamay-ari at nagkokontrol. And of course, itong Ako Bicol party list. Pangalawa, yan din po ang ginagamit nitong si Martin Romualdez sapagkat maliban po na siya ay kongresista,
dyan sa distrito sa Leyte, sa Tacloban, si Martin Romualdez po at ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari din ng isang negosyo na ang pangalan ay Tingog Party List. Kagaya ni Saldico, bilyon-bilyon din po ang pondo na pumapasok mula sa kaban ng bayan, idiniskarte nila at ginawang insertions, mga parada at sagasa na pondo at kanilang ibinubudbud dyan sa kanilang party list para itago. So dalawang party list na, no? Ang Tingog Party List ni Martin Romualdez at ang Ako Bicol Party List ni Saldico. At mayroon pa po itong isang grupo din ng sindikato na mga ngatay ng pundo at kaban ng bayan gamit ang diskarte at palusot po sa tinatawag na flood control projects at mga insertions. Ito po naman ang CWS Party List ni Congressman Garjola na halos po mahigit mga 20 billion pesos ng kanyang kinontrata sa area pa lang ng Bulacan ay halos hausyaw at siupaw na pangungontrata, kung kaya po lunod sa baha ang maraming bayan at mga barangay sa Bulacan. Yan. So tatlo na yun, ano? Ako Bicol Party List ni Saldico, ang Tingog Sinirangan Party List ni Martin Tambaloslos, at pati po itong CWS Party List ni Garjola. At of course, may tatlong party list pa na notorious din sa pangungulimbat at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito naman, mas delikado pa ito sapagkat itong magnanakaw at mandarambong na party list, ginagamit nila ang pundo nila para sa pagpupundo sa gawaing terorismo ng CPP, NPA, NDF. At ang aking tinutumbok dito ang tatlong party list na hawak at kontrolado ng Communist Terrorist Group na CPP, NPA, NDF at patuloy na namamayagpag at nangungulimbat dyan sa loob ng Kongreso sa pundo ng ating pamahalaan. Ang una, ang Alliance of Communist Teachers Party List. Ito pong ACT Teachers Party List ay hawak ito ng Communist Party of the Philippines. Gumagalaw ito at lumalangoy sa sektor ng mga pampublikong guro. At ang mga nominado nito at mga umuupo na opisyal ng party list na ito, kagaya ni Franz Castro, nila Antonio Tinio, ay mga aktibong operatiba sa urban operations ng CPP, NPA, NDF. So, ACT Teachers or Alliance of Communist Teachers. Ang pangalawang party list na hawak ng Communist Terrorist Group na CPP, NPA, NDF ay ang Gabriela NPA Lovers Party List. Hindi na po ito nanalo nitong eleksyon 2025, pero dahil sa sindikato ni George Garcia, ni Romualdez at ni Marcos sa COMELEC, nakalusot dahil pinadisqualify po nila ang Duterte Youth Party na nakakuha ng mahigit 2 million votes, hindi nila pinaupo on the ground of technicality. Kaya nga habang walang reversal of decision sa bahagi ng Korte Suprema, hindi po makakapasok at makakakuha ng kanilang nararapat na upuan sa Kongreso na ibinunga ng sindikato na operations ito, kung kaya nakabalik ang Gabriela NPA Lovers Party List. So pangalawa na yon. Ang pangatlong party list ng CPP, NPA, NDF ay ang Kabataan NPA Recruiter Party List. So tatlo, Alliance of Communist Teachers, Gabriela NPA Lover Party List, at saka yung Kabataan NPA Recruiter Party List. Lahat ng ito hawak ng Communist Party of the Philippines. So ang Ako Bicol, Tingog Sinirangan, ang CWS, ang Alliance of Communist Teachers, ang Gabriela NPA Lover Party List, at ang Kabataan NPA Recruiter Party List. Iilan lang po ito sa mga sinindikato na party list. At ang malala dyan, ang Tingog Sinirangan na yan, o Tingog Party List, kontrolado yan ni Martin Romualdez at negosyo nila yan. Ganon din po itong Ako Bicol. At marami pa na mga iba pang party list. Sa estimate po ng mga sources of information natin sa Kongreso, hindi po bababa ang kinulimbat na pondo ng party list ng CPP, NPA, NDF every year. Hindi yan bumababa po sa 1 bilyon na pera ang nakukuha nila. Projects, privileges, mga diskarte sa panunuhol na nagmumula kay na Martin Romualdez at kina Marcos.
Mantakin po natin mga kababayan. 1 billion minimum ang average na nakukuha na pundo ng kalaban ng gobyerno, tagapagpabagsak ng ating gobyerno, pumapatay at nanga-ambush ng sundalo at mga pulis na nununog ang grupo nila. Sila ang nagtatakip, sila ang nagbibigay ng cover, sila ang nagbibigay ng abogado, sila ang nagbibigay ng propaganda support, sila din ang nagbibigay ng pondo. Gamit ang pera ng pamahalaan, gamit po ang pondo ng mamamayan. Itong tatlong party list na ito. So, mga bata-bata ito. Lahat ni Martin Romualdez at bata-bata ito ni Marcos. Sapagkat ginagamit ito para maging attack dog na parang mga asong ulol upang wasakin, intrigahin at atakihin, siraan ng tunutudo ang Duterte political camp. Particular na si President Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte. Kaya, hindi po katakataka na namamayagpag ang mga party list na ito sapagkat si Romualdez mismo negosyo niya party list. Ang tingog party list. Si Saldico negosyo niya, hindi lang pangungontrata, kundi pati po ang party list na Ako Bicol. At para everybody happy, pati ang mga komunistang teroristang party list po, pinapapunduhan at binibigyan po ng biyaya ni Romualdez, nila Marcos at ng sindikato sa Kongreso, di bali ng dumami ang kanilang armas, magpapatuloy ang kanilang pagbibigay ng allowances, suportang pinansyal sa NPA at pati na sa mga operatiba ng Communist Party of the Philippines, ng National Democratic Front, di bali ng lumakas ang kanilang recruitment at di bali ng lustayin at iwaldas ang pundo ng mamamayan papunta sa mga kalaban ng gobyerno, itong mga party list ng komunistang terorista, basta magagamit lang sila bilang mga attack dogs o mga asong ulol upang magwasak at manalanta at sumalakay sa mga Duterte political groups and allies. Yun! So, tamang-tama lang ang itong panawagan ni Congressman Toby Chanco na dapat mandatory sa House of Representatives na nandyan ang mga party list na ito na magkaroon po ng open, publicly displayed at open for internet and open public information na ma-access at makikita po ang mga proyekto at pundo na dumadaan at napupunta dito sa mga party list na ito. And that must be mandatory. In fact, kung ako lang po ang kukuhanan nyo ng opinion, mga kababayan, hindi na po dapat yan pinapayagan na umuupo pa at nakakakuha ng pundo at kapangyarihan sa Kongreso itong tatlong party list ng CPP, NPA, NDF, itong Alliance of Communist Teachers, Kabataan NPA Recruiter Party List, at itong Gabriela NPA Lover Party List. Sapagkat ginagamit nila ang pundo sa gobyerno at ang kapangyarihan sa Kongreso upang lalo pang makapag-recover sila sa kanilang organisasyon, mapalakas ang kanilang urban operations and recruitment, mapadami ang kanilang resources, and later on, eventually, mapalakas muli ang kanilang armed terrorism capability sa pamamagitan ng pagpapalakas ng New People's Army. Lahat ng yan ay dapat mailantad sa ating mga mamamayan. Kaya natutuwa tayo at na tayo po ay sumusuporta dito sa hakbang na isinusulong ni Congressman Toby Chanco na dapat lahat ng pondo, proyekto at mga pribilehiyo na napupunta sa mga party list na ito na ginamit na sindikato na, ay may isa pa pala, no? Itong party list ni Jojo Ang na itinuturo ni Mayor Magalong na bahagi po sa mga ngatay ng pundo sa Kongreso at mga nangungontrata para sindikatuhin ang budget. Walang iba itong Wasaag Ilonggo party list ni Jojo Ang, no? Mga kontraktor yan na malalaki sa Visayas also. Kaya timing na timing itong move at panukala ni Congressman Toby Chanco na busisiin, imbestigahan at ilantad ang lahat ng mga pundo na napunta sa mga party list na ito. In fact, kung akong tatanungin po muli mga kababayan, in my based sa aking personal knowledge, no, mga sa loob ng 23 years
na nandyan po ang party list na ito ng CPP, NPA, NDF, hindi na po bababa sa mga 15 billion pesos o mahigit pa ang pundo na nakuha nila sa gobyerno gamit ang mga pinalusot na budget at mga pundo na kanilang nakukubra at nakukupo mula sa Kongreso gamit ang party list na cover nila. Kaya parang lumalabas tuloy na ang nagpupundo at patuloy na nagbibigay ng sustenance and financial support sa teroristang grupong nais pabagsakin ng gobyerno na pumapatay at nang-aambush ng mga pulis, sundalo at pumapatay ng sibilyan, nanununog at nang bubomba ay walang iba ang nagpupundo, gobyerno pa mismo. Because we tolerated them to remain as part ng Kongreso gamit ang sindikato na operations nila sa party list. At natuto na rin dyan ang mga kulukoy na kriminal na politiko, ginamit na rin po nila ang party list upang maging backdoor sa kanilang karagdagang poder. Nakakakuha sila ng karagdagang pwesto sa Kongreso, at kapag may pwesto ka sa Kongreso at nagagamit mo ito, like si Martin Romualdez, 3 yata ang pwesto nila sa party list. Siya, party list din 4. Mantakin mo kung tag 1 billion o mahigit pa na mga multi-billion na mga pundo ang napupunta sa kanila. E di sa isang taon, luging-lugi ang gobyerno, hindi bababa sa 10 billion ang pundo na kayang waldasin, lustayin at gamitin sa diskarte ni Romualdez. Because may party list na siya at nandyan pang asawa niya, nandyan pang anak niya, tarantado at kulukoy, hindi daw siya interesado sa pera ng gobyerno. Eh bakit nandyan kayo? Asawa mo, anak mo, at itong asong ulol mo na si Asidri, ikaw, 4 kayo, mga kababayan. Kaya nga, gahaman at swapang sa poder, pundo at pera at kapangyarihan. Yan ang mga, ganon din si Marcos. Hindi pa siya kontento, ang anak niya, pinakongresman niya rin. At yun nga, nabubulgar, involved din sa pangungontrata sa flood control projects by the billions of pesos. Kaya tayo ay sumusuporta sa panawagan at mga panukalang ito na isusulong sa Kongreso, naka-open sa billboard o naka-open po sa website at pati sa Government Information Center, at dapat po lantad magkano at ano-ano ang mga proyektong napunta at mga pundong ibinuhos at pinalusot sa mga party list na ito. Uulitin ko po ang mga notorious dyan: Ako Bicol, ni Saldico, Tingog party list ni Martin Romualdez, Alliance of Communist Teachers, Kabataan NPA Recruiter Party List, Gabriela NPA Lover Party List, CWS Party List ni Garjola, at itong Wasaag Ilonggo Party List ni Jojo Ang. At iba ang AXIS nga na involved pa, no? Nung si Eric Yap, pinangalanan na yan dati ni Pangulong Duterte na sindikatong style. Hindi ko sinabing sindikato, ang style sindikato, dahil nagmamaniobra sa mga proyekto na pinagtutubuan at pinagkikitaan nang siya pa ay AXIS at the same time nung naging caretaker siya ng Congressional District sa Benguet Mountain Province, na ngayon siya na ang may hawak doon, no? Kontraktor din ito. Kaya sa tingin ko po nararapat itong gawin at napapanahon. And because of that, dapat nga magkaroon din ng AMLAC or Anti-Money Laundering Investigation dito sa mga party list na ito, sapagkat ako sigurado ako yung 3 party list na ito na hawak, kontrolado at pinapatakbo at ginagamit ng CPP, NPA, NDF for infiltration of the government at sa pandarambong sa kabanang bayan. Itong CPP, NPA party list na ACT Teachers, na Alliance of Communist Teachers ang kanyang ibig pakahulugan, ang Gabriela NPA Lover Party List, at ang Kabataan NPA Recruiter Party List. Dapat po immediate ang investigation dito ng Anti-Terrorism Council at pati na rin po ng ating Anti-Money Laundering Council, kasi involved ito sa terrorism financing, sa pagpupundo, pagbibili ng armas, pagbibigay ng pera, logistics, at iba't ibang suportang pinansyal sa pananatili at patuloy na pananalasa ng communist terrorist group na NPA, na ang nagpapatakbo at nagkokontrol, Communist Party of the Philippines din po. Yan. Kaya I hope and we pray as well na talaga pong mailantad na ito
so that appropriate agencies of the government pertaining to terrorism financing, pertaining to money laundering, kagaya po ng binanggit ni Ka Eric, ang Anti-Terrorism Council, ang Anti-Money Laundering Council, ang Department of Justice, ay gawan po ito ng hakbang na sila ay mapapanagot, maputol at mapatigil ang kanilang paggamit sa poder at kapangyarihan para mangdurobo at manghuthot ng pundo mula sa kaban ng bayan para sa kanilang kapakinabangan at kalokohan at katarantaduhan to the extent that they are already financing terrorism. Siyempre, ang katarantaduhan at pandarambong, yung mga party list ni Saldico na Ako Bicol, yung party list ni Martin Romualdez na Tingog party list, at itong mga Wasaag Ilonggo party list na ito, pati itong CWS party list ni Garjola. Hindi ko ma-memorize ang iba pa pero it has become a lucrative, isa pong napakamalaking negosyo at naging pamamaraan upang mapalusot at kurakutin ang pundo ang pagkakaroon nitong mga party list na ito. So therefore, it is timely, it is necessary na dapat ay maimbestigahan sila, masampahan ng kaso, matanggal sa Kongreso, at habang hindi pa napaparusahan, ay maibunyag ng todo ang kanilang mga naging pagnanakaw, pangungurakot, diskarte na milyon or bilyon-bilyon na mga pundo ang napunta sa kanila. And that is a very fundamental demand na masimulan na po na ma-address seriously ang matagal na pabayaan na naging backdoor and lucrative business enterprise, at the same time naging operational tool ng mga mandarambong magnanakaw sa gobyerno at mga infiltrators na mga teroristang grupo, at pati pong party list nila Hontivirus dapat imbestigahan din ito. Si Boy Ngiwi, itong akbayan na hilaw na komunistang party list. Sapagkat yan lahat sila po, pati itong kay Lola Laila de Lima na nakalusot din sila dyan, dapat maimbestigahan ito. Kasi hindi lamang nila winawaldas at sinasayang ang pondo ng bayan, kundi ginagamit pa para wasakin ang ating lipunan at kanila pong gawan ng pagtataksil ang interes at kabutihan ng mamamayan. Sapagkat ginagamit nila ito para sa kanilang political agenda, para sa kanilang pagnanakaw, at para sa kanilang pagsusulong ng hindi kanais-nais at kontra sa interes ng mamamayang Pilipino na uri ng mga gawain. Ano bang kabutihang naidulot nitong Ako Bicol party list? Iputang ina, sorry. Tarantado ito. Ito yung tagapagkubra at tagapagtago ng mga pundo, kaya na-trace ito ni Governor Congressman Toby Chanco, dahil nagagamit ni Saldico ang kanyang mga construction group, ang kumpanya na ginagamit niya sa pangsindikato, ang kanyang koneksyon sa Kongreso at DPWH, at pati ang party list naging negosyo niya. Similarly, ganyan din po ang ginagawa ni Martin Romualdez. At siyempre, damay-damay na. Dahil everybody happy sila, lahat po halos na may mga party list nakakakuha po ng patago, lalim at palihim na mga diskarte upang ang pundo mula sa kaban ng bayan, yung maniobra ng pagkatay ng budget, ay nailulusot nila. Ayan. So tama lang at marapat na gawin ito at maging batayan ito upang maipatupad ang tinatawag na serious investigation and case build-up upang lahat ng itong mga party list na sinindikato na ang mga kanilang mga representante ay naibulgar na, no, sa pangunguna ni Saldico at nila Martin Romualdez, and now dapat sakupin na at papanagutin itong mga party list mismo ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF na sa mahigit 20 years na nandyan sila sa Kongreso. Sila ang tagapagpundo, tagapagtabon, tagapagprotekta at tagapagtaguyod ng terorismo na isinasagawa ng CPP, NPA, NDF, sapagkat sila ay binuo, kinokontrol, pinapaandar at pinamumunuan mismo ng CPP, NPA, NDF. Sapagkat ang mga party list na yan ng CPP, NPA, NDF
Ang mga umuupo dyan ay aktibong operatiba. Miyembro at opisyal yan sila ng CPP, NPA, NDF. Hindi lang sila inosenteng party list representative. Mabuti at nabuksan ito at isinusulong ito ngayon. Magbabalik po ang ating talakayan hinggil dito sa mga naibubunyag ngayon kung paano na ang mga party list system na ito ay inabuso at naging daan ng pagtatago ng mga dinadambong, kinukurakot na pundo at pati na po sa pag-promote ng terorismo. Magbabalik po ang ating talakayan hinggil dyan at sa gustong tumulong at sumuporta po sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa atin pong pagsusulong ng Bangon Sambayanan People's Movement, pwede po kayong magbigay, mag-donate at voluntarily out of your sincere heart sa line of support po natin. GCash line din po ito kay Langging, kay Rohilda Celis, siya po nagko-coordinate. Ang numero po ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Maraming salamat, mabuhay ang sambayanang Pilipino at mahalin natin ang bansang Pilipinas sapagkat walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Magkikita tayo in the next video analysis and Balitang Talakayan with Ka Eric. Bye!